Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa yung reading na to. So, tingnan natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. The Strength, Queen of Swords, the Death, the Empress, King of Cups, Five of Cups. So, nakikita ko dito, something na nag-end itong possible relationship nyo. Maaring merong na-involve dito na iba, maaring third party ito. So, nakikita ko dito, nahihirapan kang mag-let go. Possible na tinatry mo na kalimutan yung taong to. Kaya lang, maaring hindi ka binigyan ng closure ng taong to. Maaring wala siyang lakas ng loob na sabihin sa'yo ito. Ito yung nakikita ko na hindi mo ine-expect na ipagpapalit ka or gagawin ng taong to sa'yo to dahil sa nakikita ko, lahat ibinuhos mo dito sa relationship nyo, minahal mo ng sobra hanggang sa naubos na. Kumbaga, sa nakikita ko dito, hindi mo alam kung paano ka makakabangon ulit dahil sa sobrang sakit na nararamdaman mo ngayon. Eight of Swords, na nakikita ko rin dito, maaring nakukonfuse ka pa rin, hindi mo alam kung bakit hindi mo pa rin makalimutan yung taong to. Maaring iba sa inyo ay matagal na itong nangyari or ilang months na, maaring last year pa ito naganap na nag-end yung relationship nyo, pero until now, hindi ka pa rin nakaka-move. Gusto mong kumawala na dito sa sitwasyon, kumbaga totally na i-erase na to sa isipan mo, kaya lang bumabalik-balik pa rin yung mga alaala nyo. Ito yung nakikita ko na hindi mo alam kung bakit ganito yung connection mo sa taong to dahil pinipilit mo na hindi na isipin yung taong to, pero hanggang ngayon pa rin naapektuhan ka pa rin sa nangyaring sitwasyon. Ten of Cups, nakikita ko dito, maaring nagpo-focus ka na sa sarili mo or sa future mo. Ito na yung plano mo. Kaya lang, hindi mo alam kung tama ba tong decision na gagawin mo. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong pamilya, kaya tinatry nyo pa rin na maging okay itong relationship nyo or umaasa pa rin kayo na babalik yung taong to kahit na alam nyong mahirap na ibalik yung tiwala dito sa taong to. The Hangman, sa nakikita ko dito, nakukonfuse ka pa rin sa situation mo. Hindi mo alam kung tama ba tong gagawin mo na kalimutan na tong taong to. Maaring merong mixed signal na nagaganap dito. Yung iba, maaring nagparamdam na ulit or gumagawa ng paraan para ma-win back kayo. So, ngayon sa nakikita ko dito na nakukonfuse ka sa feelings mo para sa taong to dahil nga bakit bumabalik pa yung taong to sa buhay mo kung kailan okay ka na or kumbaga nagtatry ka mag-move forward tapos ngayon sinasabi ng taong to na namimiss ka niya or hanggang ngayon hindi ka pa rin niya makalimutan. So, ito yung nakikita ko dito na iniisip mo or tinatanong mo sa sarili mo, ano bang meron yung taong to or ano ba yung ginawa ng taong to? Bakit hindi mo pa rin patanggal-tanggal ito sa isipan mo or sa puso mo? Dahil sa nakikita ko dito, hinihiling mo everyday or pinagdadasal mo na sana mawala na itong feelings mo or itong pagmamahal mo para sa taong to para makapagsimula ka na. Dahil sa nakikita ko, gustong-gusto mo na maging masaya. Kaya lang, nauudlot dahil itong taong to, hindi mo alam kung anong plano ba niya talaga dahil ngayon gumagawa na naman ng way para suyuin ka. Nine of Cups, na nakikita ko dito, itong taong to, hindi pa rin
nagbago to eh. Kumbaga, ang iniisip lang nito, sarili niya lang. Ito yung nakikita ko dito na kaya lang to bumabalik dahil nga maaring hindi nag-work yung relationship niya or nakita niya na hindi ka na naghahabol sa kanya. So, ito yung nakikita ko na after makuha ng taong to yung gusto niya, i-reject ka na naman ito. Ito yung nakikita ko na parang tinetest ka ng taong to kung meron pa bang pagmamahal ka para sa kanya dahil ayaw ng taong to na makita kang maging masaya sa iba. So, ito yung nakikita ko na iniisip lang ng taong to yung kasiyahan niya. Hindi niya iniisip kung ano yung nararamdaman mo. Ikaw dito, nahihirapan na. Gusto mo nang tanggalin tong taong to sa buhay mo. Kumbaga parang burden na ito na hirap ka na dahil every time na magkakabalikan kayo or babalik yung taong to, sobrang bigat na nararamdaman mo. Kumbaga, stress ka sa situation na to. Hindi mo alam kung ano ba yung intention talaga ng taong to. Nandyan lang ba siya, bumabalik para gawin kang option or totoo yung intention niya. Two of Wands, nakikita ko rin dito, hindi pa rin to sigurado sa nararamdaman niya para sa'yo dahil very calculated yung mga plano ng taong to. Naghahanap pa rin to ng mas better. Ito yung nakikita ko na once na bigyan mo ng chance yung taong to, nandun pa rin yung bagay na iiwan ka pa rin sa ere ng taong to. Hindi pa rin to makontento. Yan na nakikita ko dito na meron pa rin kasinungalingan, hindi pa rin nagsasabi ng totoo sa'yo. So, paulit-ulit lang na sasaktan ka ng taong to. Kumbaga sa nakikita ko dito, hindi pa rin natuto yung taong to. Dahil paulit-ulit kang ilalagay nito sa isang sitwasyon na hindi ka makawala. So, sinasabi dito na ikaw yung magdedesisyon dahil itong taong to immature pa rin, hindi ka pa rin niya palalayain. So, ang nakikita ko dito na ayaw niya na magkaroon ka ng iba dito, pero sinasabi dito na may choice ka na magdesisyon na kumawala dito sa taong to dahil sa nakikita ko, maaring marami ka ng opportunity na dumarating sa'yo or may possible na meron ka na nakilala, kaya lang hindi mo nakikita ngayon dahil nga sarado pa rin yung isipan mo or kumbaga nagkaroon ka ng trust issue. Nahihirapan kang magtiwala sa isang tao. Ito yung nakikita ko. Pero sinasabi dito na kailangan mong i-let go yung taong to kahit na masakit para sa'yo dahil hindi pa rin to seryoso. Ito yung nakikita ko dito na kailangan ka lang ng taong to dahil nakikita niya na maaring makakatulong ka sa kanya. So, nagja-juggle pa rin to eh. Hindi pa rin to sigurado sa feelings niya para sa'yo. So, nakikita ko dito na lagi pa rin tong maghahanap ng other option. So, ikaw lang yung mahihirapan dito kung patuloy mo pa rin i-accept yung taong hindi naman kaya mag-commit sa relationship. So, nakikita ko dito, magkakaroon pa rin ng ending itong relationship. Hindi pa rin balance dahil i-betray ka pa rin ng taong to. So, sinasabi dito na kung nahihirapan ka na at sobrang sakit na yung ginawa ng taong to sa buhay mo, kailangan mo nang i-cut off dahil hindi ka makakalaya sa sitwasyon na to kung paulit-ulit mong tatanggapin yung taong to dahil bibigyan ka na to ng stress na relationship ulit. Ito yung nakikita ko na kung ano yung naramdaman mo before na halos hindi ka makabangon, napupuyat ka, kakaisip kung ano ba nangyari sa taong to, bakit niya nagawa to sa'yo. Maaring hindi mo na alam yung mga gagawin mo, hindi ka na makapag-focus sa araw-araw or maaring sa trabaho mo. So, sa nakikita ko dito, isipin mo yung time nung nahihirapan ka, pero wala yung taong to sa buhay mo. Dahil sa nakikita ko, yung kailangan mo yung taong to
nung nalugmok ka, wala siya dahil nandun siya sa iba. So, sa nakikita ko dito, wag mong hayaan na maulit itong nangyari. So, sinasabi dito, advice na keep going. Mag-move forward ka dahil ito yung makakabuti para sa'yo. Merong nakalaan para sa'yo at tamang tao na darating, mas better. So, kung mag-i-stay ka dito sa taong to, ganun pa rin yung connection nyo. Paulit-ulit kang itatali ng taong to. Hindi pa rin handa yung taong to na magbago. Ito yung nakikita ko dito na laging may involve sa isang temptation yung taong to. Kumbaga, gumagamit yung taong to ng isang rebound para lang maibsan yung kalungkutan niya. Kasi ikaw dito, sanay ka na. Kaya mo na. So ngayon, kung tatanggapin mo yung taong to, babalik ka na naman sa umpisa. Kung iisipin mo, malapit na. Magiging okay ka na. Pero, kung bibigyan mo ulit yung taong to ng pagkakataon, mag-uumpisa ka ulit na mag-move on. Dahil, ganun pa rin yung balak ng taong to eh. Paulit-ulit kang saktan. So, sa nakikita ko dito, possible na may makadiling kayong Capricorn, Taurus, Virgo. Meron ding Aries, Leo, Sagittarius. At meron ding water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Meron din ako nakikitang air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. So, ito lang yung message na nakikita ko dito at kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment at huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel at maraming salamat ulit at see you soon!